SRNE versus Samdon MPPT Charge Controller. Pareha silang 60 amps na controller and both for 12 volts and or 24 volts auto systems. However, they differ heavily in build and quality, yung features and yung reputation nila and yung long-term reliability. Matagal ko nang ginagamit ang dalawang charge controller na to and masasabi ko na in the long period of time na paggamit ko sa kanila ay parehas sila ayos, parehas silang maayos mag-perform. However, both of them have different features. Now, kung nalilito kayo kung alin sa dalawa ang gusto nyong i-purchase or ma-experience na gamitin, stay tuned, bear with me until the end of this video. Magandang umaga sa inyong lahat. It's Saturday and we're back again. Welcome to Yad's Toolshed. May nag-message sa akin regarding dito sa ating dalawang MPPT charge controller na SRNE and yung ating Samdon na both are 60 amps charge controller. Now, hindi ko masyadong ma-explain yan sa comment section kaya minarapat kong gawan na lang ng video ang bagay na ito. Now, we will go direct to the features, specs, and price, and also the reliability ng dalawang controller na ito. Unahin natin ang Samdon MPPT Charge Controller. So, ito yung key specs ng ating Samdon. Ang maximum panel charge current nito ay 60 amps. Yan ang number of strings niya. And also, yung maximum panel array niya na input is 120 volts. Nakalagay na rin dyan yung MPPT voltage range niya. Nandyan, makikita nyo sa screen. Also, yung maximum panel array or power ng MPPT controller na to is 840 watts para sa 12 volts. And sa 24 volts naman ay 1,680 watts. Now, dito, makikita natin dito yung loob ng ating charge controller na Samdon. So, yan yung loob niya. Para makita nyo lang, meron siya dyang mga heatsink and mga capacitors. So, hindi rin tayo magaling sa technical aspects nito. However, ipinakita ko lang sa inyo para at least ma-picture out nyo kung ano yung laman ng Samdon MPPT charge controller na ito. Now, let's discuss some of the advantages or pros ng controller na to. Number 1, lower price. So, generally, 20 to 35% cheaper ito sa ibang, compared sa ibang mga controller. Ilalagay ko dyan yung present price niya as of now sa online. So, makikita niyo dyan sa screen. Maganda rin yung entry-level efficiency niya. Solid yung MPPT performance niya sa cost niya. And also, flexible. It works with sealed or lead or gel flooded batteries. Also supports LiFePO4 batteries or lithium. And also wide yung panel range niya. It accepts higher voltage strings for flexibility. And also simple lang yung operation niya. Easy to set up and also clear yung LCD interface niya. Now, yung setup ng parameters nito, kung paano mo siya gagamitin at yung settings niya, I would recommend for you after this video to click yung video na yan para sa parameter settings niya na ilalagay ko at the end of this video. Now, lastly, punta naman tayo sa cons or disadvantages ng controller na to. Number 1, yung kanyang brand reputation. Sa ngayon, medyo hindi pa siya nakaka-establish ng magandang reputation. Sa research ko, mix yung yung Deal World Reliability Reports. So, mix. Also, yung build quality. Thinner ang casing, medyo lighter heatsink. Ang iba naman na users na nagre-report nito ay maingay daw yung fan or weak assembly. So, I would agree to that. Kung bakit I agree, you'll see later at this video. Also, limited smart features. No native Bluetooth, wala. And historical data or storage. Very basic lang or limited lang yung kanyang features. Now, sa warranty and support, shorter coverage nito is usually 1 to 2 years only. Medyo mahirap makakuha ng genuine parts and also yung service nito is outside sa labas ng bansa. Maybe in Africa or Asia.
So yung algorithm speed nito is slower ang sampling niya. Medyo struggle sa heavy partial shading ng mga solar panels natin. And yung sa certifications niya, often only basic, walang independent performance verification. Now, I would just like to add yung personal experience ko dito sa controller na to. Nagkaroon ako ng issue dito dahil nag-overheat siya, and later I found out na yung auto fan ay hindi gumagana. So I know it was just an isolated case dahil marami na rin akong na-order ng ganito na charge controller, and isang beses lang naman nangyari sa akin yun, sa isang controller lang. So buti na lang naayos ko. Yung link ng video na yan ay ilalagay ko dyan sa end of the screen, and yung nakikita nyo dyan, at ilalagay ko din sa huli. So naayos ko dahil buti na lang ay nagkataon na ang problema niya is minor lang naman. Yung pin connector niya sa fan ay tagilid. I don't know what happened sa manufacturer nito kung bakit nangyari yon, but buti na lang yun lang yung problema niya. Kaya na-test din natin yung reliability niya regarding sa protection niya sa heat temperature, na gumana naman. Regarding sa complete detail niyan, panoorin nyo na lang yung video na at the end of the screen para malaman niyo yung complete detail kung ano nangyari. So, yun lang ang experience ko dito. But overall, maganda naman ang performance niya considering na yung price niya ay mura. Now, that's all with the Samdon 60 amps MPPT charge controller. Now, punta naman tayo dito kay SRNE MPPT charge controller. We will go direct sa key specs niya. Ang controller na to ay merong maximum panel input na 100 to 150 volts BOC. And yung panel input niya is 800 to 900 watts sa 12 volts. Now dito makikita na natin kaagad yung specs niya based lang dito sa physical aspects niya. Makikita nyo na yung mga details ng ating SRNE charge controller. Madali siyang makita dahil nasa labas na yung information na dapat nating malaman. So dyan makikita nyo na kaagad kung ano yung mga details, kung naka 12 volts ka, 24 volts, 36 and or 48 volts. Now dito sa 12 volts ay yung maximum solar power na kailangan natin is 800 watts. So yan lang, hanggang dyan lang tayo. And kung 24 volt system ka, hanggang 1,600 watts ay kaya mong ilagay sa controller na ito. Now 36, 2,400 watts, and sa 48, 3,200 watts. Yung solar BMP nito sa 12 volts is 17 volts to 120 volts. So on and so forth. So screenshot nyo na lang yan kung gusto nyo i-discover yung iba pang specs niya. Sa maximum solar VOC niya is 150 volts. And yung ating maximum charging current dito is only 60 amps. Sa maximum load power ay mayroon tayong 240 watts sa 12 volts. Sa 24 volts naman ay 480 watts. So on and so forth. Kung magtatanong kayo regarding sa kung paano i-set up ang parameter settings nitong ating SRNE, meron akong ginawang video nito, yung full and detailed setup niya sa parameter settings niya, kung paano papasukin at kung paano babaguhin yung mga parameters niya sa loob. Yan, yung nasa screen ay lalagay ko sa end screen ng video na to para makita nyo, i-click nyo na lang para mapanood nyo kung paano yung detailed na pag-set up ng parameters ng controller natin na SRNE. Now, moving on, punta tayo sa pros or yung mga advantages ng SRNE na controller. Number 1, yung superior reliability niya. Well known ang OEM brand na widely used sa mga professional off-grid systems. Also, mas maganda yung MPPT algorithm nito. Dual and multi-peak tracking, fast sampling, and also it works great sa mga partial shading. Hindi katulad nung naunang controller natin. Ngayon, it is also premium build. Solid yung die-cast niya, yung aluminum niya, and yung MOSFET niya is robust, and also may protection din siya sa mga lightning protection. Also, smart and configurable. And sa warranty naman and support, ang standard nito is 2 to 3 years. Better global ang availability nito, and yung firmware niya ay update ay possible. Sa long-term stability naman, lower failure rate. Okay? And also, it can also handle high ambient temperature. Yun nga lang, medyo pricey si SRNE. So, yan yung latest na nakita natin na
price niya sa online. Now, before we move to the final recommendation ng SRNE and Samdon controller, ay buksan natin yung SRNE 60 amps controller para at least makita nyo rin at may compare natin yung bawat isa ng mga specs nila and mga technical na mga ginamit na mga pyesa sa loob para kayo na rin ang mag-judge kung ano yung mga pagkakaiba-iba nila. So buksan natin yung ating SRNE controller. Okay, now beware kung hindi pa kayo nakabukas nito dahil baka hindi nyo na maibalik. So maging maingat lang kasi meron siyang sequence ng pagbabalik sa kanya kaya baka mahirapan kayo at baka may ma-damage na pyesa if ever mapuwersa siya or mahugot. So yan, pagbukas nito dapat dahan-dahan lang kasi meron niyang connection sa ano niya, diyan sa cover niya dahil diyan niya nako-connect yung ano niya, yung screen. So yan, ito yung laman ng ating SRNE. So, medyo mas compact ang design niya. Kung mapapansin nyo dito, yan, meron dyan some kind of toroidal na na coil. Yan, makikita natin. And ito yung mga pyesa niya. Meron siyang mga capacitors na mga malalaki. And yan. Yan yung loob. Actually, pasensya na kayo, hindi ko masyadong i-describe kung ano-anong mga capacitors yan or anong mga uri niyan. Basta pinapakita ko lang sa inyo para at least alam ko ang iba sa inyo ay may mga idea and at least makita nyo yung loob. So mapapansin ko lang dito, mas compact yung natin, yung SRNE natin. Mas maraming piyesang ginamit sa loob and makikita natin yung build na talagang mas parang dumaan sa mga quality check and mapapansin natin na siya, maraming pyesa ang makikita natin compared doon sa ating Samdon. Now dito pa lang makikita nyo na, alam ko ang karamihan sa inyo ay mga magagaling na technician. So kung hindi pa kayo nakabukas nito, yan yung loob ng ating SRNE 60 amps. So meron na kayong idea. Now habang tinitingnan natin yung mga pyesa sa loob ng ating SRNE, we will go now to the final recommendation. Yung mga nagpa-flash sa screen, ayan yung mga analysis na ni-research natin regarding sa Samdon and SRNE. But for the final recommendation, if you choose Samdon, so you might be in a tight budget. So sabi dyan. So kung medyo kapos tayo ng konti sa budget, go with Samdon. And halimbawa, pinaplano mo lang naman na you are running 12 volt system and maybe in the future about 3 to 5 years mag-upgrade ka, then goods na po ang Samdon na piliin natin sa mga small setup lang naman. And also kung halimbawa naman ay you choose SRNE, sa reliability talagang matibay siya, efficiency also, and may peace of mind ka. Medyo may kamahalan nga lang siya. Okay, so kung medyo pampermanentehan yung plano mo na off-grid sa mga natin bahay, go with SRNE. And lalong-lalo na kung ang mga ginagamit nating mga solar battery is LiFePO4 batteries, ayan, pwede na po ang SRNE. Variable weather shading siya, na-adjust niya yan, and also yung system niya is expect to run for about 8 to 10 years above. So kayo na po ang pumili, and also you might want to take note for 12 volt system na dapat we should always ensure the maximum panel power to stays under 800 watts lang po for both to avoid overloading sa mga natin controller. But however, accordingly SRNE can handle short surges better. So okay, take note, in my own personal view, tumatagal ang mga solar equipments natin depende sa ating paggamit sa kanya. Malaki ang contributory factor natin kung hanggang saan tatagal ang ating mga solar equipments. I want to remind you that some of the information na nagather ko dito are just technical analysis and or research online. So most of them are all based sa ating information na nakuha sa labas. So, based on my personal opinion sa paggamit ng mga equipment na ito, pareha sila maganda para sa akin. But if it's up to you kung ano ang gusto nyong piliin, depending sa budget nyo and or sa gusto nyo kung saan nyo siya gagamitin o kung ano yung paggagamitan nyo. So, I will leave it up to you. So, once again, sana ay nakatulong tayo ng konting information na ibigay sa inyo regarding sa mga controllers natin na Samdon and SRNE.
Don't forget to click those links at the end of this video. I encourage you na panoorin nyo po for further information regarding dito sa ating mga controllers. Hanggang sa muli, God bless and keep safe always. Bye!